Ang unang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo ay nagsimula dahil sa tatlong pangunahing salik: ang pagpapalawak ng relihiyon, pagpaparami ng ginto at pilak dahil sa sistemang merkantilismo, at paghahangad ng mga Europeyong bansa ng kadakilaan. Gayunpaman, sa pagpasok ng ika-19 na siglo, isang panibagong sigwa ng imperyalismo ang magaganap. Ngunit bago tayo magpatuloy, make sure to click the subscribe button para ma-notify kayo pag meron tayong bagong episode. Ang panibagong imperyalismo ay lubos na kakaiba kaysa sa naunang pananakop ng mga Europeo. Humigit kumulang 200 taon na ang nakakalipas, at ang pananakop na ito ay kikilalanin bilang ang ikalawang yugto ng imperyalismong Europeo. Ang ikalawang yugto ng imperyalismo ay may iba't ibang motibo. Ito ang industrialisasyon, kapitalismo, nasyonalismo, at ang paglaganap ng kaisipan na kung tawagin ay social Darwinism. Ating unahin ang industrialisasyon. Noong 1780s, nagsimula ang Industrial Revolution sa Europa, partikular na sa Great Britain. Iba't ibang mga imbensyon at inobasyon kagaya ng spinning jenny, flying shuttle, steam engine, at iba pa ang lumaganap noong Industrial Revolution. Ang mga imbensyon na ito ay nagresulta sa lubos na pagbilis ng produksyon ng iba't ibang mga produkto sa England. Sa loob lamang ng maikling panahon, lumaganap ang Industrial Revolution sa malaking bahagi ng Europe. Dahil sa biglaang pagbilis ng produksyon, dumating sa punto na kinakapos na ang mga pabrika ng raw materials para sa paggawa ng iba't ibang manufactured goods, kung kaya't lalo pang kinailangan ng mga Europeyong bansa na maghanap ng mas maraming lupain na maaari nilang mapagkunan ng mas maraming likas na yaman kumpara sa dati. Dati-rati, kontento na ang mga Europeyong bansa na magtatag ng mga himpilan sa mga bansang kanilang sinakop o di kaya'y kumontrol lamang ng ilang mahalagang lungsod lalo na sa mga tabing dagat. Ngunit sa pagpasok ng ikalawang yugto ng imperyalismo, kinakailangan na nilang sakupin ang buong bansa upang makuha ang mga likas na yaman nito para matustusan ang kanilang lumalaking pangangailangan sa raw materials. Ang ikalawang sanhi ng ikalawang yugto ng imperyalismo ay ang kapitalismo. Dahil sa labis na pagtaas ng produksyon ng mga pabrika sa Europe, lubos na dumami ang mga produktong maaaring bilhin ng mga mamamayan. Gayunpaman, dumating din ang punto na mas marami na silang nagagawang produkto kaysa sa bilang ng mga produktong nais bilhin ng kanilang mga mamamayan. Ang mga sobrang produkto na hindi nabili ay tinatawag na surplus. Para sa mga kapitalistang Europeo, malaking kawalan ng salapi kung hindi nila maibibenta ang mga surplus. Kaya upang mabawi ang kanilang pinuhunan, kinakailangan nilang maibenta ang mga sobrang produkto na ito. Ngunit, hindi na nila ito maibenta sa mga kapwa nila Europeo. Kaya naman, naisipan ng mga Europeo at kinalaunan ng mga Amerikano na buksan ang mga pamilihan ng mga bansang Asyano at Afrikano sa kalakalan para sa kanila ibenta ang mga surplus. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng pakikipagkasundo, kagaya ng ginawa ng Russia at Germany sa China makalipas ang Opium War, o sa pamamagitan ng pananakot, kagaya ng ginawa ng USA sa Japan. Bukod sa ekonomikong kadahilanan, ang mga Europeo noong ikalawang yugto ng imperyalismo ay nanakop din dahil sa bugso ng diwang makabayan o nasyonalismo. Ito ang ikatlong salik. Isang talamak na paniniwala noong 19th century na ang mga kolonya ay simbolo ng kadakilaan. Para sa mga Europeo, ang mga dakilang bansa ay nakatadhanang manakop ng mga bagong lupain, at ang mga bansang hindi mananakop ay magiging mahina sa hinaharap. Dahil dito, ninais ng mga Europeo na manakop upang kanilang maipagmalaki ang kanilang bansa at madaig ang kanilang mga karibal. Ang ikaapat na salik ng ikalawang yugto ng imperyalismo ay nauugnay sa labis na nasyonalismo. Ito ang paglaganap ng kaisipan na kung tawagin ay social Darwinism. Ang social Darwinism ay isang uri ng racism kung saan ang mga Europeo ay naniniwala
na sila ang mas nakaaangat na lahi, samantala ang mga Afrikano, Asyano, at katutubo ng Amerika ay mas mababa sa kanila. Ang social Darwinism ay nagresulta sa dalawang paniniwala. Para sa unang paniniwala, ang mga mas mababang uri ng tao ay kinakailangang yurakan o tapakan ng mga mas mataas na uri ng tao upang maging tulay patungo sa mas magandang kinabukasan. Ang isa naman ay ang paniniwala ng mga Europeo na dahil sila ang mas mataas na uri, sila ay mayroong obligasyon na gabayan ang mas mababang uri ng tao patungo sa sibilisasyon. Ito ang tinatawag na white man's burden. Para sa mga Europeyong naniniwala sa white man's burden, ang kanilang pananakop ay makabubuti sa mga taong sinakop dahil mabibigyan nila ang mga ito ng biyaya ng sibilisasyon. May iba't ibang anyo ang imperialismong itinatag na mga kanluranin. Ilan sa mga ito ay ang pagbuo ng kolonya, protektorado o protectorate, concession, at ang sphere of influence. Ang pagbuo ng kolonya ay isang patakaran kung saan ang isang bansa ay namamahala ng mga sinakop na lupain upang magamit ang kanilang likas na yaman. Maaaring ang pamamahala sa kolonya ay tuwiran o hindi tuwiran. Kapag tuwiran ang pamamahala sa isang kolonya, ang nanakop na bansa ay magpapadala ng kanilang kinatawan sa bansang kanilang sinakop upang direkta itong pamunuan. Kapag hindi tuwirang sistema naman, ang nanakop na bansa ay gumagamit ng mga pinunong lokal bilang kanilang ahente sa pamamahala ng kolonya. Ang protectorate naman ay tumutukoy sa pagbibigay proteksyon ng nanakop na bansa sa kanilang nasakop na lupain laban sa paglusob ng ibang bansa na kadalasan ay mga Europeyong bansa na karibal ng nanakop na bansa. Halimbawa, ang Egypt ay sinakop at ginawang protectorate ng mga British dahil di umano'y kapag hindi sila sinakop at pinagtanggol ng mga British, ang Egypt ay sasakupin ng France o ng iba pang Europeyong bansa na nagnanasang masakop ang kanilang lupain. Ang pamumuno ng mga Europeyong bansa sa isang protectorate ay hindi tuwiran. Ang concession naman ay nagaganap sa pagitan ng isang mahina at mas makapangyarihang bansa, kung saan ang mahinang bansa ay nagbibigay ng espesyal na karapatang pangnegosyo sa mas makapangyarihang bansa, katulad na lamang ng karapatan sa paggamit ng daungan at paggamit ng kanilang likas na yaman. Sa kabilang banda, ang sphere of influence ay tumutukoy sa isang bansa na hindi ganap na nasakop ng mga dayuhan, ngunit mayroong kontrol at eksklusibong karapatan sa ilang bahagi ng kanilang lupain ang mga dayuhan. Isang halimbawa nito ay noong 1895, bagamat hindi nasakop ng mga German ang China, nagawa pa ding makontrol ng Germany ang Shandong province kung saan ang kanilang batas ang umiiral. Marami pa tayong istoryang pagkukwentuhan at kasaysayang pag-uusapan, kaya make sure to click the subscribe button. As always, this is Sir Ian and I'll see you on the next one.